Welcome back to my channel at ngayon ay tatalakayin natin ang isang nakakabiglang kaso na halos hindi ka panipaniwala. Isang kwento na magtatanong sa atin kung talagang umiiral ang ganitong uri ng tao sa mundo. Paano nga ba nagsimula ang nakakatakot na kwento na ito? Bago tayo magsimula, kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel at hindi ka pa nakapag-subscribe, huwag kalimutang i-subscribe at i-turn on ang notification bell para manatiling updated sa mga susunod na uploads. Ipinanganak at lumaki si Stephen Alston Davis sa maliit na bayan ng Bingham, England sa pagmamahal ng kanyang mga magulang. Mula pagkabata, ipinakita na ni Stephen ang kanyang pagiging mausisa at puno ng ambisyon sa lahat ng bagay na kanyang kinahihiligan, lalo na sa makulay na mundo ng information technology. Pagkatapos makapagtapos ng high school, nagpasya si Stephen na lisanin ang kanyang bayan at lumipat sa mas malaking lungsod upang mag-aral sa universidad at higit pang mapalalim ang kanyang kaalaman sa IT. Dahil sa kanyang talento at walang sawang pagsusumikap, matagumpay niyang natapos ang kanyang pag-aaral sa edad na 19 at agad na tinanggap ng isang kilalang kumpanya ng teknolohiya sa Nottingham. Sa kanyang natatanging kakayahan, mabilis siyang nakilala at na-promote sa mataas na posisyon ng kumpanya. Isang kahanga-hangang tagumpay para sa isang taong kasing bata niya. Pagkaraan lamang ng 2 taon ng dedikasyon at sa edad na 21, nakatanggap si Stephen ng kaakit-akit na alok mula sa isang kumpanya ng teknolohiya sa Hong Kong na may sweldong 3 beses ng kanyang kinikita noon. Sa harap ng mahalagang desisyong ito, ang tanging nagatubili kay Stephen ay ang pangamba na malayo siya sa kanyang pamilya. Ngunit dahil sa walang hanggang pagmamahal at hangaring magkaroon ng mahalagang karanasan ang kanyang anak sa ibang bansa, sinuportahan at hinikayat siya ng kanyang ina na tanggapin ang offer. Sa biyaya ng kanyang pamilya, tinanggap niya ito at nagsimula ng bagong yugto sa Hong Kong kung saan naghihintay ang parehong oportunidad at hindi inaasahang hamon sa kanyang buhay. Pagkaraan ng ilang taon ng pamumuhay at pagtatrabaho roon, pinagkatiwalaan si Stephen ang kanyang kumpanya na pamahalaanan ang isang sangay sa Pilipinas, partikular sa lungsod ng Angeles, isang lugar na kilala sa nightlife at industriya ng prostitusyon. Paglipat ni Stephen sa Angeles City, nagsimula siyang lumapit sa mga nightclubs na puno ng mga entertainer at karamihan sa kanila ay kabataan o menor de edad na nagsisinungaling tungkol sa kanilang edad upang makapagtrabaho sa gabi. Doon, nakilala niya si Evelyn Bohol at agad itong nagustuhan. Sa katotohanan, si Evelyn ay 15 taong gulang lamang ngunit nagsabing 21 upang makapagtrabaho sa nightclub. Sa simula, nagulat si Stephen ngunit sa paulit-ulit na pag-uusap nila kung saan ibinahagi rin ni Evelyn ang kanyang buhay, naging malapit sila at madalas magkasama tuwing araw ng pahinga. Dahil sa mga kwento ni Evelyn, unti-unting naunawaan ni Stephen ang tunay na kalagayan nito na talagang nakakaawa. Nagmula si Evelyn sa Daram Summer Village, isang liblib na baryo sa kapuluan ng Pilipinas kung saan karamihan sa mga residente ay hindi nakapag-aral at walang kakayahang magbasa o magsulat kabilang na si Evelyn. Sa kanilang baryo, karaniwang ang mga lalaki ay nagiging mangingisda, habang ang mga babae ay nagiging asawa dahil wala silang ibang pagpipilian. Bilang resulta, maraming babae mula sa baryo ang lumipat sa mas malaking lungsod upang maging prostitute kabilang si Evelyn at itinuturing itong normal doon. Pagkatapos maging entertainer sa isang nightclub sa Angeles City, maliit lamang ang kinikita ni Evelyn. Sa bawat nude performance, binabayaran lamang siya ng 68 pesos noon at sa bawat sexual encounter, 344 pesos lamang. Ang mas masahol pa rito, kailangan pang isumiti sa club ang komisyon mula sa mga customer at ipinag-utos din ng club ang pagbibigay ng tips kung gusto silang pagsilbihan. Bakit tinanggap ni Evelyn ang ganitong kondisyon? Dahil maraming babae na tulad niya ang handang gawin ang anuman para magkaroon ng trabaho, napilitan silang tanggapin ang mababang bayad. Ngunit nagbago ang madilim na bahagi ng buhay ni Evelyn nang makilala niya si Stephen. Pagkatapos ng halos 1 taon ng pagiging malapit,
Nakita ni Stephen ang inosente at tapat na ugali ni Evelyn kaya't nahulog ang loob niya rito. Sa huli, nagsimula silang magtayo ng relasyon na nagdala ng bagong saya kay Stephen. Sobrang saya niya na tinawagan niya ang kanyang ina at sinabi na sa wakas ay umibig siya sa isang Filipinang nagtatrabaho bilang entertainer sa isang club sa Angeles City. Sa simula, nagduda ang kanyang ina dahil hindi maganda ang background ni Evelyn, ngunit dahil malinaw na umiibig si Stephen rito, sa huli ay pinayagan ng kanyang ina ang relasyon para sa kaligayahan ng kanyang anak. Matapos makuha ang pag-aproba ng kanyang ina, sinubukan ni Stephen na kumbinsihin si Evelyn na iwanan ang kanyang trabaho sa nightclub. Sa simula, hindi pinayagan ng nightclub si Evelyn na umalis kaya personal na nakialam si Stephen. Matapos ang mahirap na negosasyon at pagbabayad ng 34,000 pesos, sa wakas ay pinayagan ng club si Evelyn na makaalis. Sa wakas, nakatakas si Evelyn sa nightclub at nagsimula ng bagong buhay kasama si Stephen. Ikinaiinggit ito ng marami niyang kaibigan na naroon pa rin sa nightclub dahil swerte siyang makapagsimula ng seryosong relasyon sa isang mayaman at tapat na European na lalaki. Pagkatapos nito, humiling si Stephen ng marriage leave mula sa kanyang kumpanya at dinala si Evelyn sa bakasyon habang ipinapakilala siya sa kanyang mga magulang sa Hong Kong. Dahil dito, lumipad ang kanyang mga magulang mula England patungong Hong Kong. Ito ang unang pagkakataon na nakita at nakilala ng ina ni Stephen si Evelyn at agad niyang pinuri ang kanyang ganda. Ipinakita rin niya ang malaking pagmamahal kay Evelyn kahit pa hindi maganda ang kanyang pinagmulan. Dito, ikinasal din si Stephen kay Evelyn na may matibay na suporta mula sa kanyang mga magulang. Pagkatapos nito, inimbitahan ni Stephen ang kanyang mga magulang na samahan sila sa kanilang honeymoon sa Puerto Galera, isang maliit na isla sa Pilipinas. Matapos ang honeymoon, bumalik ang mga magulang ni Stephen sa England habang si Stephen at Evelyn ay bumalik sa Angeles City. Ngunit hindi nagtagal, nakatanggap si Stephen ng utos mula sa kanyang kumpanya na bumalik sa Hong Kong upang magtrabaho sa punong himpilan. Nagsimula silang manirahan sa Hong Kong sa isang marangyang apartment. Mula noon, nagbago ng 180 degrees ang buhay ni Evelyn. Naging mayaman siya at hindi na kailangan pang magtrabaho at halos wala rin siyang kailangang gawin dahil may housekeeper na nagluluto at naglilinis ng bahay, habang si Evelyn ay wala pa rin kaalaman sa pagluluto at pag-aalaga ng bahay. Isang taon pagkatapos nito, nagkaroon sila ng kanilang unang anak na pinangalan ng Jessica Bohol Davis. Pagkaraan ng 2 taon sa Hong Kong, bumalik sila sa Angeles City dahil muling inilipat si Stephen sa Pilipinas. Doon, nanirahan sila sa isang marangyang residential area na may hardinero para alagaan ang bakuran, driver at ilang housekeeper. Isa na rito si Gina, ang nakakatandang kapatid ni Evelyn. Binigyan ni Stephen si Gina ng trabaho dahil naiintindihan niyang wala itong trabaho sa kanilang baryo. Nagpapadala rin si Stephen ng buwanang pera sa mga magulang ni Evelyn na naninirahan sa baryo. Sa tulong ng perang ito, naipagawa nila ang kanilang bahay at sa wakas ay nakabili ang ama ni Evelyn ng sariling bangka upang makapangisda ng hindi na kailangang manghiram. Samantala, ipinagpatuloy ni Stephen ang pag-aaral ni Evelyn na dati ay illiterate at hindi kailanman nakapasok sa paaralan. Ipinadala si Evelyn sa isang espesyal na paaralan para sa mga illiterate. Pagkaraan ng ilang taon ng kasal kay Stephen at pamumuhay sa marangyang buhay, unti-unting lumitaw ang kanyang tunay na personalidad lalo na ang kanyang mayabang at tamad na ugali. Napagtanto niya na sa bahay, siya ang may kontrol. Kaya naman sa bahay, ginugugol niya ang oras sa pagpapahinga at paggastos lalo na sa mga luho na hindi naman kailangan. Sa isang pagkakataon, nagulat mismo si Stephen sa labis na paggastos ni Evelyn na hindi maingat sa paggamit ng pera. Dahil dito, madalas silang mag-away ni Stephen ayon sa testimonya ng nakakatandang kapatid ni Evelyn na nagtatrabaho bilang housekeeper sa kanilang bahay. Hindi lang iyon. Ayon din sa kapatid ni Evelyn, madalas niyang hinahamak ang mga tao sa baryo at tinatawag ang sariling pamilya bilang mahirap. Dahil dito, madalas makaramdam ng kahihiyan si Stephen na parabang nabigo siya sa pagpapalaki ng kanyang asawa. Sa kabilang banda, abala naman si Stephen sa trabaho na bahagi ng kanyang responsibilidad noon. Ngunit dahil sa kanyang mapagpatawad na ugali,
Palagi niyang pinapatawad at sinusubukang intindihin ang kanyang asawa. Ngunit may isang bagay na nag-udyok kay Stephen na hindi natanggapin ang ugali ni Evelyn. Natuklasan niyang madalas nagugutom ang kanilang mga anak dahil pabaya si Evelyn sa kanila. Bukod pa rito, ang bunga ng pera na ipinapadala ni Stephen kay Evelyn na para sana sa bayad sa mga housekeeper at iba pang gastusin sa bahay ay palaging nawawala. Palaging sinisisi ni Evelyn ang mga housekeeper sa pagnanakaw ng pera. Dahil nangyayari ito halos buwan-buwan, napagtanto ni Stephen na hindi talaga nawawala ang pera kundi sinasayang ito ni Evelyn. Umabot sa sukdulan ang sitwasyon ng panahon na para pumasok ang kanilang mga anak sa paaralan. May pangarap at layunin si Stephen na maibigay sa mga anak ang pinakamahusay na edukasyon sa isang prestihiyosong international school sa Angeles City na may mataas na matrikula. Ngunit habang ibinubuhos niya ang kanyang puso para sa kinabukasan ng mga anak, lihim na pinarehistro ni Evelyn ang mga bata sa isang libreng paaralan at ginamit ang pera para sa matrikula para sa sarili niyang luho. Nang matuklasan ang planong ito, labis ang galit at pagkadismaya ni Stephen. Bilang isang taong laging pinapahalagahan ang edukasyon, hindi niya matiis na ipinagpalit ang kinabukasan ng kanyang mga anak para sa kasakiman ng kanilang ina. Sa kabila ng masakit at pagkabigo, nanaig pa rin ang mapagpatawad at mabuting ugali ni Stephen at muli niyang pinatawad si Evelyn. Naniniwalang marahil ay may maliit na pag-asa na magbabago ang babae para sa pagmamahal sa kanyang pamilya. Noong taong 2001, isang bagong yugto ang naitala sa kanilang pamilya sa pagsilang ng kanilang pangalawang anak. Ngunit unti-unting naubos ang tiwala ni Stephen sa kakayahan ni Evelyn bilang isang ina. Dala ng pag-aalala, nakipag-ugnayan si Stephen sa kanyang ina sa malayong England hindi lamang upang ibahagi ang mabuting balita, kundi bilang isang tahimik na pakiusap para sa tulong at umaasang pupunta ang kanyang ina sa Pilipinas upang matiyak na maayos ang pangangalaga sa bagong silang. Dahil ayaw niyang mabigo ang kanyang anak, tahimik na naglakbay ang ina papuntang Pilipinas upang maayos na maalagaan ang maliit na pamilya ng kanyang anak. Ngunit ang sinalubong niya ay isang Evelyn na ganap na naiiba sa masunurin at magalang na manugang na nakilala niya noon. Sa matalim na mata at sensitibong puso ng ina, agad niyang napansin ang kakaibang kilos ni Evelyn. Ang dating manugang ay itinatanghal na ngayon ang sarili bilang reyna ng bahay at abala sa walang katapusang pamimili at paglabas. Ang bahay pamilya ay tila lugar lamang na pinupuntahan ni Evelyn kapag pagod at kahit sa bihirang pagkakataong nasa bahay. Ginugugol niya ang oras sa mga misteryosong tawag sa telepono at binubulong sa wikang Tagalog na hindi naiintindihan ng ina ni Stephen. Ang lalong nagpabigat sa puso ng biyanan ay hindi lamang ang nilalaman ng mga tawag, kundi ang malapit na tono, ang mga halakhak at ang paraan ng pagbaba ng boses ni Evelyn. Malinaw na ito ay hindi para sa pangkaraniwang kaibigan. Mas kahina-hinala pa dahil ang mga tawag ay nangyayari lamang kapag wala si Stephen sa bahay. Dito nagsimulang magduda ang ina ni Stephen na maaaring hindi tapat si Evelyn. Ngunit sa simula, pinili niyang manahimik bilang paggalang sa privacy ng relasyon ng kanyang anak. Pinlano niyang sabihin ito kay Stephen sa tamang pagkakataon. Ngunit hindi nagtagal, makalipas ang isang buwan sa bahay ni Stephen, nagpasya ang kanyang ina na bumalik sa England at hindi pa rin niya direktang nasabi kay Stephen ang tungkol sa ugali ni Evelyn sa bahay. Unti-unti, nalaman na rin ni Stephen ang katotohanan dahil nasaksihan niya mismo ang pagtataksil. Nangyari ito dahil ang pera para sa pangangailangan ng pamilya ay muling nawala ng walang bakas. Sa pagkakataong ito, determinado si Stephen na hanapin ang pinagmulan nito at ang kanyang natuklasan ay tila isang kutsilyo na tumusok sa kanyang puso. Ginamit ni Evelyn ang pera ng pamilya upang bumili ng luho na motorsiklo para kay Arnold, isang security guard sa merkado na hindi kailanman nabanggit kay Stephen. Sa mas malalim na pagsisiyasat, natuklasan ang mas mapait na katotohanan. Hindi lamang si Arnold ang tumanggap ng regalo, kundi matagal na rin siyang lihim na kasintahan ni Evelyn. At sa pagkakataong ito, hindi na muling maibabalik ang sirang puso ni Stephen. Ang labis na sakit, galit at pagkadismaya ay nagbago sa dating mapagpasensya at mahinaong asawa na naging matatag at determinado. Hindi lamang hiniling ni Stephen na maibalik ang nawalang pera, kundi pinawalang bisa rin ang kasal sa babaeng minsang pinagkatiwalaan niya ng kanyang puso at buhay.
Sa kanyang paningin, hindi na si Evelyn ang taong maaaring pagkatiwalaan ng pananampalataya. Niloko hindi lamang ang kanyang pagmamahal kundi pati ang banal na tiwala na ibinigay niya sa loob ng maraming taon. Ngunit bago patuluyang magdiborsyo, hiniling ni Stephen kay Evelyn na mangako na ipagpatuloy ang kanyang edukasyon upang matuto siyang magbasa at magkaroon ng magandang trabaho sa hinaharap. Nang sa ganon, hindi na siya muling bumalik sa pagiging entertainer sa nightclub. Ito ang intensyon ni Stephen, ngunit tumanggi si Evelyn sa diborsyo at patuloy na humihingi ng tawad. Dahil patuloy pa rin ang pagmamahal at pagkikiramay ni Stephen sa sitwasyon ni Evelyn, muli niyang pinatawad ito at kinansela ang diborsyo. Ngunit mula noon, hindi na nagbigay si Stephen ng buwan ng pera kay Evelyn sapagkat mula sa puntong iyon, lahat ng pinansyal na bagay ay hawak at pinamamahalaanan ni Stephen. Ngunit sa halip na mapukaw sa pagmamahal at kabutiang loob ng kanyang asawa, tila tuluyang nagwakas ang pag-iisip ni Evelyn sa mundo ng kasakiman at pagnanasa. Ilang buwan lamang matapos ang pangakong magbabago, nahuling muli siyang nakikipagrelasyon kay Arnold. Sa puntong ito, nagsimulang seryosohing planuhin ni Stephen ang diborsyo kay Evelyn. Mula noon, nagsimulang maghiwalay matulog ang mag-asawa. Dahil na rin sa stress, mas madalang na ring umuwi si Stephen at pinili na manirahan sa isang townhouse kasama si Mike, kasamahan niya mula sa England. Nirentahan nila ang townhouse sa Manila City, halos 1 oras na biyahe mula sa Angeles City. Dito nagsimulang tunay na lumayo ang relasyon ni Stephen at Evelyn. Si Evelyn na malapit ng diborsyohin ay tila nakapagbabahala kay Arnold dahil alam niyang kung madediborsyo si Evelyn, hindi na niya makukuha ang mana ni Stephen. Mula sa kalaliman ng kasakiman, unti-unting nabuo sa isipan ni Arnold ang isang masamang plano. Kung mawala si Stephen bago matapos ang proseso ng diborsyo, kusang mapupunta kay Evelyn ang lahat ng ari-arian at sa pamamagitan niya, ito ay mapupunta kay Arnold. Sa malamig na kalkulasyon, iniluha ni Arnold ang isang madilim na senaryo. Si Stephen, isang nag-iisang banyaga sa lupa ng Pilipinas ay parang madaling biktima. Walang makakaalam, walang iintindi at walang huhusga. At nakakagulat na nang ibulong ni Arnold ang masamang mungkahi kay Evelyn, hindi siya nag-atubiling pumayag kaagad at agad silang nagsimulang maghanap ng pagkakataon para isagawa ang plano. Bagamat tensyonado ang relasyon nila, madalas pa ring bumisita si Stephen sa kanyang mga anak sa Angeles. Nakakita siya ng pagkakataon at maingat na tinanong ni Evelyn kung saan kasalukuyang naninirahan si Stephen. Sinabi ni Stephen na pansamantala siyang nakatira sa isang bahay sa Manila kasama si Mike na may magkahiwalay na kwarto. Sa dahilan na nais niyang dalhin ang mga bata sa Manila para dalawin ang kanilang ama, iminungkahi ni Evelyn na kumuha ng ekstrang susi. Walang alinlangan at hindi niya inakala na may masamang intensyon sa likod ng tila mabait na mungkahi kaya't ibinunyag ni Stephen ang eksaktong address at ibinigay ang susi. Isang hindi sinasadyang desisyon na nagbukas ng daan para sa nalalapit na trahedya. Dahil hawak na ang address at susi, agad namang nagipagkita si Evelyn kay Arnold at ang mga mata nila ay nagningning sa mapanlinlang na tuwa. Napagtanto nila na kumpleto na ang huling piraso ng kanilang plano. Hindi nag-atubiling tumawag si Arnold kay Alexander Digami, isang kapwa security guard sa merkado na kilala sa pabigla-biglang pag-uugali at pagmamahal sa pera. Sa pangakong malaking gantimpala para sa isang misyon na inilarawan nila bilang simple, alisin ang isang nag-iisang banyagang walang sinumang magtatanggol, agad naman na pumayag si Digami. Sa pamamagitan ng kanilang koneksyon sa mga kriminal na record, mabilis nilang nakuha ang isang baril. Ang huling piraso sa laro ng kamatayan ay ang paghiram ng kotse. Sapat ito para dalhin sila sa pupuntahan at mabilis na makatakbo pagkatapos maisagawa ang plano. Nang maihanda na ang lahat, noong gabi ng 17 ng Hulyo taong 2002, pumunta ang tatlo patungong Manila na humigit kumulang 1 oras ang biyahe. Nang makita ang address ng destinasyon, agad nilang inilunsad ang plano. Si Arnold at Digami ang papasok sa bahay upang patayin si Stephen, habang si Evelyn naman ay magbabantay mula sa discreet na nakaparadang kotse sa tabi ng kalsada. Ngunit sa huling sandali, nagkaroon ng bitak sa tila perpektong plano. Biglang sumiklab ang takot kay Evelyn kaya hindi na niya nagawang manatiling mag-isa sa malamig at madilim na kotse.
Sa mabilis na pag-iisip, nagmungkahi siya ng solusyon. Si Robin, ang kanyang bayaw na nakatira sa Manila, ang umupo sa kotse kasama ni Evelyn. Kaya't nagtungo sila sa bahay ni Robin upang siya ay sunduin. Doon, inanyayahan lamang ni Evelyn si Robin na samahan siya sa kotse nang hindi binabanggit ang kanilang plano. Ngunit dahil babayaran siya, pumayag si Robin na sumama nang hindi alam ang tunay na layunin. Pagkatapos, bumalik sila sa address kung saan nakatira si Stephen. Doon, bumaba si Arnold at Digami mula sa kotse, handa na ang mga baril at may suot na maskara at pumasok sa bahay gamit ang spare key na ibinigay ni Stephen kay Evelyn. Ang problema, hindi pa nakikita ni Arnold at Digami ang mukha ni Stephen. Ipinaliwanag ni Evelyn sa kotse na nakatira si Stephen kasama ang isang kaibigang English kaya't pinaalalahanan sila na huwag mali ang paputukan ng baril. Pagpasok sa bahay, diretso silang umakyat sa ikalawang palapag at pinagsikapang pumasok sa kwarto ni Mike. Agad nilang itinutok ang baril kay Mike na takot at wala pang ideya sa nangyayari. Tinanong nila si Mike kung siya ba si Stephen habang nanginginig at nakaturo ang baril sa kanyang ulo. Sa huli, sinabi ni Mike na si Stephen ay nasa ibabang palapag. Natagpuan nila ang isang kwarto sa ibaba at agad nilang binasag ang pinto at pumasok. Sa malamig na gabi, umalingaw-ngaw ang 4 na putok na nagwasak sa buhay ni Stephen habang nasa kanyang sariling kama. Matapos ang huling putok, dali-dali silang tumakas sa gabi. Si Mike na nasa itaas ay narinig ang kakaibang tunog at agad na bumaba matapos umalis ang mga salarin. Natigilan siya sa takot nang makita ang kanyang kaibigan na nakahiga at hindi na kumikilos sa kama na basang-basa ng dugo. Sa nanginginig na mga kamay, tinawag ni Mike ang pulis habang sumisigaw para humingi ng tulong sa mga nakapaligid na residente. Makalipas ang ilang sandali, narinig ang tunog ng sirena ng pulis ngunit huli na ang lahat ng pagsisikap para mailigtas siya. Tuluyan nang nawala si Stephen. Nang gabi ring iyon, nagsagawa ng crime scene investigation ng pulisya. Napansin ng mga investigador na walang anumang mahalagang gamit ang nawala dahilan para agad nilang isantabi ang teorya ng karaniwang pagnanakaw. Habang shock ngunit nanatiling kalmado, ibinahagi ni Mike sa pulisya ang kanyang hinala tungkol kay Evelyn, ang asawa ng biktima. Bilang pinakamalapit na kaibigan ni Stephen, alam ni Mike ang lahat ng puwang at bitak sa kanilang kasal. Ikinwento niya ang tungkol sa pagtataksil ni Evelyn at malinaw pa rin sa kanya ang mukha ng kasintahan nito sa mga litratong minsang ipinakita ni Stephen ng may mabigat na damdamin. Ang nagpatibay sa hinala ni Mike ay nang pumasok ang 2 salarin sa kanyang kwarto. Kahit sandali lamang, nakita niya ang mga mata ng isa sa kanila, mga matang agad niyang nakilala bilang sa lalaking nasa litrato, ang lalaking sumira sa kasal ng kanyang kaibigan. Ngunit hindi gaanong pinansin ng pulisya ang testimonya ni Mike. Mas interesado ang mga ito sa pagdududa sa mga kasamahan ni Stephen sa trabaho kaya naaksaya ang oras sa investigasyon sa kumpanya na wala namang kaugnayan at walang patutunguhan sa kaso. Kinabukasan, tinawagan ni Mike ang ina ni Stephen sa England. Sa telepono, nanginginig na ikinwento ni Mike ang lahat at sinabi na tiyak niyang may kaugnayan ang lahat ng ito kay Evelyn at sa kanyang kalaguyo. Nang marinig ang malagim na balita sa malayong England, natigilan ang ina ni Stephen sa matinding sakit. Sa isip niya, ang imahe ni Evelyn ay ang inosente at illiterate na batang babae na tinanggap ng pamilya ng may buong pag-unawa. Hindi niya maiisip kung paano nagawa ng isang babae ang magplano at magpatupad ng ganitong malupit na panlilinlang. Ngunit unti-unting nabuwang ang paniniwala ng ina habang ibinabahagi ni Mike ang mga detalye tungkol sa buhay ng kanyang anak sa Pilipinas, sa mga bitak sa kanilang kasal at sa mga kasinungalingan at pagtataksil. Dahil sa sobrang sakit, nagpasya siyang pumunta sa Pilipinas para tuklasin ang tunay na nangyari. Hindi na siya nagdalawang isip at agad siyang nagbook ng flight mula England dala ang matinding sakit ng isang inang nawala ng anak ngunit may matatag na determinasyon. Ang maayos ang libing ng anak at personal na tuklasin ang mga bakas ng trahedya. Pagdating sa bahay ni Stephen sa Angeles City, sa simula, hindi agad ipinakita ng kanyang ina ang pagdududa kay Evelyn. Ngunit lihim niyang binabantayan ang lahat ng kakaibang kilos ni Evelyn at umaasang tinitingnan din ng pulisya ang bawat kilos nito. Palaging tila malayo si Evelyn sa ina ni Stephen.
Hindi rin niya ipinakita ang lungkot na inaasahan ng isang asawa na naulila at hindi lumapit sa kabaong ni Stephen. Umabot sa punto na naramdaman ng ina ni Stephen na tila hindi kalungkutan ang nadarama ni Evelyn sa pagkamatay ng kanyang asawa. Madalas kasi itong abala sa paggamit ng telepono at sa tuwing lalapit ang ina ni Stephen, agad niya itong itatago na para bang maitinatagong lihim. Pagkatapos nito, hinanap ng ina ni Stephen ang pulis na humahawak ng kaso upang iulat ang lahat ng kakaibang kilos ni Evelyn na kanyang napansin. Ngunit sa panahong iyon, patuloy pa rin ang investigasyon ng pulisya sa kumpanya ni Stephen na labis na ikinadismaya ng ina ni Stephen. Lumabas na hindi pa rin talaga iniimbestigahan ng pulisya si Evelyn at ang kanyang kalaguyo kahit na lahat ng bakas ay nagtuturo sa kanila. Nagbigay ng detalyadong paliwanag ang kumpanya ni Stephen tungkol sa kanyang trabaho na walang anumang alitan o problema si Stephen sa sinuman sa kumpanya at walang dahilan upang pagdudahan ang sinuman rito. Ngunit lumabas na ang dahilan kung bakit interesado ang pulisya sa kumpanya ay dahil lamang sa mataas na buwarang sahod ni Stephen na umaabot sa 60,000 British pounds o halos $76,000. Dahil dito, inisip ng pulisya na baka pinatay si Stephen ang kanyang mga kasamahan sa trabaho dahil sa kanyang sahod kahit wala namang ebidensya at walang kaugnayan sa kaso. Ilang linggo ring inimbestigahan ng pulisya ang kumpanya na nagbigay ng sapat na oras sa mga tunay na salarin upang itago ang kanilang mga bakas. Dahil dito, labis na nadismaya ang ina ni Stephen sa investigasyon ng pulisya at sa huli, kumuha siya ng private detective mula sa England upang magsagawa ng sariling investigasyon. Sa panahong iyon, tumulong din si Mike, ang malapit na kaibigan ni Stephen dahil alam niya ang maraming bagay tungkol kay Stephen sa Pilipinas. Magkasama nilang iniimbestigahan ng independent si Evelyn at ang kanyang buong pamilya, lalo na kung ano ang kanilang ginagawa at nasaan sila naroroon noong gabi ng insidente. Karaniwan, kung may nagsisinungaling, tiyak na mahuhuli siya dahil hindi magtutugma ang kanyang mga pahayag sa susunod na pahayag. Karaniwan, upang maitago ang isang kasinungalingan, kailangan pang magsinungaling ng mas marami. Kaya kung susundin ang mga kasinungalingan, tiyak na aabot ito sa patibong dahil hindi magtutugma ang mga ito at madedetalye bilang kasinungalingan. Ganito ang ginamit ng private detective sa kanilang investigasyon. Matapos ang mahaba at nakakapagod na pagsisiyasat, natuklasan nila ang isang kakaibang detalye mula sa testimonya ng nakakatandang kapatid ni Evelyn na si Gina na minsang nagtatrabaho bilang housekeeper sa kanilang bahay. Noong panahong iyon, nakatira si Gina sa Manila kasama ang kanyang asawang si Robin na sumama kay Evelyn sa krimen. Sa kanyang testimonya, sinabi ni Gina na noong gabi ng insidente, kinuha at inimbitahan ni Evelyn ang kanyang asawa sa isang lugar na hindi rin niya alam kung saan pupunta. Sa wakas, direkta nilang tinanong si Robin. Matapos mahikayat, nagpahayag si Robin na noong gabi ng insidente, inimbitahan siya ni Evelyn kasama ang dalawang lalaki, sina Arnold at Alexander Digami sa isang lugar na hindi rin niya alam kung saan pupunta. Sumunod na lamang siya dahil siya ay babayaran. Dinala nila si Robin at hindi rin niya alam kung kaninong bahay sila pupunta. Doon, hiningi lamang sa kanya na maghintay sa kotse kasama si Evelyn at sina Arnold at Digami lamang ang pumasok sa bahay. Hindi nagtagal, narinig niya ang 4 na putok ng baril. Pagkatapos, nakita niya sina Arnold at Digami na tumatakbo palabas ng bahay at agad na sumakay ng kotse. Hinatid nila si Robin pauwi ngunit bago umuwi, pinagbantaan siya ni Arnold na kung sakaling magsalita siya, papatayin siya. Dahil sinabi ni Arnold na marami siyang kaibigang gangster sa Manila, iyon ang dahilan kung bakit natakot si Robin na magsabi agad. Ito ang testimonya ni Robin. Mula sa kanyang testimonya, sa wakas ay nagkaroon ng bakas ang investigasyon at nahikayat ng private detective si Robin na ipahayag ang lahat sa pulisya. Tiniyak nila ang kaligtasan ni Robin at ipinangako na hindi siya pananagutin kung tutulungan niya ang pulisya sa paglutas ng kaso. At hindi nagtagal, nahuli sina Evelyn, Arnold at Digami sa isang bahay sa Angeles City 2 buwan matapos nilang isagawa ang krimen. Ikinulong at ininterrogate sila at sa kalaunan, natagpuan ng pulisya ang susi sa crime scene na itinuturing na matibay na ebidensya sa bahay ni Arnold. Samantala,
Inamin ni Arnold na ginawa niya ang lahat ng ito upang makuha ang lahat ng ari-arian ni Stephen sa pamamagitan ni Evelyn. Inamin pa niya na gusto lamang niya si Evelyn dahil nais niyang makuha ang pera nito na napakalaki. Samantala, inamin naman ni Degami na siya ay sumama dahil sa tukso ng malaking kabayaran para sa isang madaling gawain. Ayon sa kanya, napakadali lamang patayin ang isang banyagang nag-iisa sa Pilipinas. Dahil dito, si Evelyn ay nahatulan ng 40 taon sa kulungan ng walang bawas o parol. Samantala, sina Arnold at Degami ay nahatulan ng habang buhay na pagkakakulong. Si Robin naman ay idineklarang walang sala dahil hindi siya konektado sa pagpatay at sumali lamang sa gabi ng insidente nang walang kaalaman sa plano. Matapos ang kasong ito, maraming tao kabilang na ang pamilya ni Evelyn ang umamin na labis ang naging kamangmangan ni Evelyn sa paggawa ng lahat ng ito, lalo na't si Stephen ang taong nagligtas sa kanya at tapat na nagmahal ng buong puso. Mula nang makilala at pakasalan si Stephen, ganap na nagbago ang buhay ni Evelyn. Mula sa pagiging entertainer sa nightclub sa suburb na mababa ang kita hanggang sa pagiging mayaman. Pati ang kanyang buong pamilya sa baryo ay umunlad dahil sa kabutiang loob ni Stephen. Ngunit pinili niyang takasin ang tiwala at pagmamahal ni Stephen dahil lamang sa tukso ng isang market security guard. Pagkatapos ng insidente, bagamat sa simula ay si Evelyn sana ang mag-aalaga sa 2 bata, nagpasya ang ina ni Stephen na dalhin ang mga ito pabalik sa England upang personal na maalagaan doon. Nag-aalala ang ina ni Stephen na baka mapabayaan ang mga apo tulad ng nangyari kay Evelyn noon dahil tunay na mahirap ang kalagayan ng pamilya ni Evelyn sa baryo. Ang kasong ito ay patuloy na nagsisilbing babala sa kahalagahan ng edukasyon, hindi lamang para sa kabuhayan kundi pati sa paghubog ng karakter at etika. Ipinapaalala nito na ang material na kayamanan ay hindi katumbas ng yaman ng kaluluwa at sa buhay. Ang ating mga desisyon, mabuti man o masama, ay may epekto sa mga taong nakapaligid sa atin. At iyan ang kaso para sa araw na ito. Kung natapos ninyo ang video, maaari nyo bang ikomento kung taga saan kayo at anong oras nyo ito napanood para malaman namin kung saan umabot ang aming mga viewers. Maraming salamat muli sa panonood at magkita-kita tayo sa mga susunod na video.